Isang maaliwalas na umaga po sa inyong mga kapasta. Tawagin niyo na lang po akong Remy. Hanggang ngayon po ay nakakaramdam pa rin ako ng takot sa tuwing maiisip ko yung naranasan ko nung sumama ako sa kaibigan kong si Jane sa kanilang probinsya. Namatay noon ang panganay na kapatid niya. Dati niya itong nirereto sa akin dahil binata pa ito. Pero hindi na dumating ang araw na magkikita sana kami. Dahil sa sakit ay bumigay ang katawan nito. Pagdating namin sa bahay ay naglapitan agad sa kaibigan ko ang mga kamag-anak niya at unti-unting napupuno ng mga iyakan ang maliit na bahay na yun. Naupo ako sa sulok na bahagi ng bahay habang hinahayaan ko sila na makapagdalamhati. Napansin ko sa kabilang sulok na medyo madilim, malapit sa pintuan, may isang lalaki na nakatayo. Walang ekspresyon ng mukha. Halatang pagkabalisa sa mukha nito nang makitang nakatingin ako sa kanya. Yung mga mata niya malaki ang eye bags na akala mo talaga ay black eye. Parang gulong-gulo siya nang makita ko. Kinabahan ako. Gusto ko sanang sabihin kay Jane pero ayoko namang abalahin siya sa pakikipag-usap sa mga kamag-anak niya nung mga oras na yon. Ewan ko ba, pero hindi ako mapakali kaya itinuon ko ang pansin ko sa iba pang mga tao na nandun sa lamay. May grupo na mga nagsusugal sa labas. Merong ding nagkikwentuhan lang. Pero ang lalaking yun, kapansin-pansin ang pagsusolo niya sa isang sulok. Kaya tinitingnan ko kung may iba pa bang nakakapansin sa kanya maliban sa akin. Mukha namang walang napapatingin sa kanya. Maya't maya ay napapasulyap ako sa lalaking yun. Hanggang sa nawala na siya sa paningin ko. Dahil maliit ang bahay ni na Jane, kaya sa katabing paupahan kami pinatulog ng nanay niya. Nagpaalam na raw sila sa may-ari. Bakante naman yon kaya pumayag ito. Gusto ko sanang sabihin kay Jane ang tungkol sa lalaking nakita ko. Pero pagtingin ko sa higaan namin ay tulog na agad siya. Sa pagod din siguro sa biyahe. Bahagya na rin akong nakakatulog nang bigla akong mapabalikwas ng bangon. Hindi pala kasi namin na isara ang pinto. Ngunit natigilan ako nang mapansin kong may nakatayo sa labas ng paupahan. Nag-alala ko. Natatandaan ko ang bulto ng katawan na yun. Yung lalaking nakita ko sa lamay kanina. Siya yun. Napaatras ako at napasigaw ng malakas dahil nakita ko na ang lalaki ay tila nakalutang lang sa ere. Ang mga paa nito ay hindi nakalapat sa sahig. Nagising ang kaibigan ko at agad akong nilapitan. Nakita rin niya ang lalaki kaya nagmamadali niyang isinara ang pinto. Paulit-ulit ang tanong ko sa kanya kung sino ba yon, ano ba yon, at bakit nakalutang. Umiiyak na ako sa takot habang siya naman ay natataranta. Kanina ko pa kako yun nakita sa lamay. Nanginginig ang boses ni Jane nang sabihin sa akin na aswang yon. Kailangan daw niyang masabihan ng mga magulang niya na bantayang mabuti ang patay nila dahil ang bangkay nito ang inaabangan ng aswang na yon. Agad tinawagan ni Jane sa cellphone ng tatay niya. Nagtaka ako kung bakit sinundan kami sa paupahan nung sinasabi niyang aswang. Kasi nakita ko raw ito, kaya malamang daw ay may masamang balak na rin ito sa akin. Kapag daw kasi may nakakita rito, ay masisira na ang plano nitong pagkuha sa patay. Pero bakit kako ako lang ang nakapansin dito sa lamay? Tsaka hindi ko naman alam na aswang yon. Sabi ni Jane, may kakayahan daw kasi ang mga aswang na ito na maging invisible sa mata ng mga tao. Kaya nabalisa siguro ito nang makita ko siya. Hindi rin masagot ni Jane kung paano ko ito nakita sa mga oras na nagkukubli ito. Wala naman akong third eye, hindi pa nga ako nakakakita ng multo. Pinaliwanag naman sa akin ni Jane, pero parang lutang ang isip ko. Marami pa siyang sinabi tungkol sa ganitong uri ng aswang. Kaya lang, hindi ko na natandaan lahat sa isip ko. Basta ang malinaw lang sa akin ay aswang daw ito. Pareho kaming hindi halos nakatulog ni Jane dahil sa takot na mapasok kami ng aswang sa paupahan. Nung sumunod na gabi ay nakisiksik na lang kami sa bahay nila. Kahit masikip, at least marami kami at hindi basta-basta makakalapit ang aswang na yun. Nagbudbud na rin sila ng asin sa bawat sulok ng bahay hanggang sa labas.
Ako po si Barbara, mga kapasta. Gusto kong ibahagi sa inyo yung na-experience ko nung bagong lipat pa lang kami sa bahay paupahan ng biyanan ko. Doon kami tumira dahil gusto ng asawa ko na nakabukod kami. Unang gabi namin noon, iyak ng iyak ang panganay naming anak at pilit itinuturo ang bahagi ng kusina. Pero wala naman akong nakita, kaya't dinala ko na lang siya sa kwarto at pinatulog. Nung nakatulog na siya, tinungo ko ang kusina at nakiramdam doon. Baka kasi may nakikita nga ang anak ko na hindi ko nakikita. Sa labas na bahagi ng kusina ay may malaki at matandang puno ng santol. Tanaw yun mula sa bintana. Medyo creepy sa akin ang puno, pero hindi ko naman pwedeng ipaputol yun. Tsak na magagalit ang mga biyanan ko. Isang beses naguhugas ako ng pinggan. Hindi ako mapakali at pakiramdam ko ay kanina pa may nakamasid sa akin. Nagulat ako at sobrang kabog ng dibdib ko nang biglang bumulaga sa akin ang isang lalaking maitim. Magulo ang buhok, ngunit hindi ko masyadong maaninag ang mukha dahil madilim na rin sa bahaging yun ng bintana. Tanging ang namumuting mata lang ang naaninag ko. Lampas ang tingin nito sa akin. Nakatitig ito sa loob ng bahay. Sa pagkabigla ko ay nabuhusan ko ito ng tubig mula sa maliit na planggana. Agad naman itong umalis. Tapos nanakbo ako sa labas para tingnan ko kung sino. Pero wala akong naabutan. Imposibleng makalabas agad siya dahil wala siyang ibang dadaanan, maliban sa harap ng bahay namin. Naikwento ko sa asawa ko ang tungkol doon, pero hindi ito naniniwala sa mga maligno. Sabi ko kasi mukhang malignong nakita ko. Hindi talaga siya mukhang tao, kaya kinikilabutan ako. Sinabi ko rin sa asawa ko na baka yun din ang nakita ng anak namin. Kaya iyak ito ng iyak. Mabuti nga at hindi nilagnat sa takot ang anak namin. Nainis ako sa asawa ko kasi parang hindi ko talaga siya makumbinse na paniwalaan ang sinabi ko. Natatawa pa siya. Ilang araw makalipas ang pangyayaring yon, galing ako sa pamamalengke at inihatid ko sa school ang anak ko. Dediretso na sana ako sa likod na bahagi ng kusina nang mamataan ko na may tao sa loob ng bahay namin. Dalawang babae na parehong mahaba ang buhok. Mukhang kambal ang mga ito dahil magkadikit ang mga katawan. Nakatayo sila sa pintuan ng kwarto, parehong nakatungo. Nanindig talaga yung balahibo ko, pero nanaig pa rin sa akin na malaman kung sino ang mga yun. Nilakasan ko ang loob ko. Hawak ang kahoy na nadampot ko sa tabi ng mga paso. Nagtapang-tapangan ako. Dali-dali kong hinawakan ng doorknob. Laking gulat ko dahil nakalak yun. Lalo akong kinabahan. Parang nawawala na ng lakas ang mga kamay ko sa sobrang nerbiyos. Ilang beses ko ding sinuksok ang susi, pero hindi ito tumatama sa butas. At nang sa wakas ay nabuksan ko ang bahay, pagpasok ko ay wala naman akong nadatnan sa loob. Chinek ko ang bawat sulok ng bahay, pero wala talaga akong nakita. Kung tunay silang mga tao, wala silang mapagtataguan dahil maliit lang naman ang paupahang yun ng biyanan ko. Naisip ko na hindi talaga sila mga tao. Baka tulad sila nung lalaking mukhang maligno na nakita ko sa labas ng kusina. Kasi paano nga ba silang makakapasok? Nakalak ang pinto. Nung malaman yun ng asawa ko, ay sinabi niya sa mga magulang niya. Pero parang sa akin pa nagalit ang mga ito. Dahil ang dami na raw tumira sa paupahan na yun. Ni minsan ay wala silang narinig na mga ganong kababalaghan. Baka raw nag-iimbento lang ako dahil alam daw nila na ayokong tumira doon. Na mas gusto ko na malapit ang bahay namin sa mga magulang ko kesa sa poder nila. Hindi ko na lang inintindi ang mga sinasabi pa nilang masasakit laban sa akin. Mabuti na lang at sa akin pa rin naniwala ang asawa ko. Akala ko nga ay tatawanan na naman niya ang kwento ko. Pinabendisyon na namin ang paupahan sa ayaw at sa gusto ng mga biyanan ko. At mula noon ay wala na akong nakita pa doon. Mga kapasta, magandang umaga po sa inyo. Ako po si Blessy ng Santa Rosa, Laguna. Aminado po ako na hindi ako mapapaniwalain sa mga multo, engkanto o anumang mga bagay na nakakatakot. Pero nagbago ang lahat ng paniniwala ko nang magsimula akong makaranas ng kababalaghan sa inuupahan naming bahay.
Isang gabi, matapos ang mahabang oras ng pagtatrabaho, pagpasok ko sa bahay ay ibinagsak ko kaagad ang katawan ko sa mahabang sofa para makapagpahinga. Naramdaman kong may tao sa kusina, kaya inakala kong naroroon ang pinsan kong si Angie na kasama kong umuupa doon. Habang nakaupo ako sa sofa, ay patuloy kong naririnig ang mga kaluskos at tunog ng mga pinggan at kutsara. Inisip ko na nagluluto siya. Tinanong ko pa nga kung anong niluluto niya, pero hindi niya yata ako nadinig, kaya hinayaan ko na lang. Napapaidlip na ako sa sofa nang bigla akong magulat sa animoy batang mabilis na tumakbo sa harapan ko. Sinundan ko pa siya ng tingin sa direksyon papuntang kusina. Nagtaka ko kung sinong batang yun, dahil dalawa lang naman kami ni Angie sa paupahan. Baka nagpapasok siya ng bata. Kinakatuwaan kasi ni Angie ang mga anak ng kapitbahay namin. Pero hindi na ako makaidlip. Nakatuon na ang isip ko sa bata. Tumayo ako at lumapit sa kusina. Unti-unti kong hinawi ang kurtinang harang dito. Ngunit wala akong nakita na kahit sino. Maging si Angie na inakala kong nagluluto ay wala din doon. Malinis ang pagkakaayos ng mga gamit sa kusina at walang anumang bakas na may nagluto. Ramdam ko ang pananayo ng mga balahibo ko, pati ang paninigas ng mga binti ko sa pagkakatayo. Kung wala si Angie doon at wala ring bata, sino o ano yung narinig at nakita ko? Saan galing yung mga kaluskos sa kusina at yung batang nanakburon? Hindi ko masagot ang mga tanong ko, kaya pilit kong iginalaw ang mga binti ko at patakbo na sana ako sa labas nang mabangga ko si Angie. Kakababa lang nito mula sa taas kung nasa ng kwarto namin. Halos magkandabulol ako sa pagkikwento ng narinig ko sa kusina at ng batang nakita ko. Dahil sa takot naming pareho, ay nagpa siya kaming umalis kahit gabi na. Nakitulog kami sa isang kaibigan namin na malapit lang dun sa bahay. Kinabukasan pagbalik namin sa bahay, ay hindi ako humihiwalay kay Angie. Kahit tirik na tirik ang araw, ay takot na takot pa rin ako. Habang nag-iimpake kami, ay panayangling ako. Sinabihan na nga ako ni Angie na para akong tanga. Huwag daw akong mag-alala dahil hindi na yun magpapakita. Baka nakatuwaan lang daw ako. Gayunpaman ay itinuloy pa rin namin ang pag-iimpake. Nagpatulong kami sa kaibigan namin na makahanap agad-agad ng malilipatan. Kahit medyo malayo sa trabaho ang nakuha naming bagong paupahan, ay okay lang. Basta ang importante ay walang multo. Mga kapasta, sana po ay laging maganda ang araw niyo. Ako po si Elaine. I-share ko lang po ang naranasan namin nito lang nakaraang buwan. Nagkahiyaan kaming magkakatrabaho na magbanding sa inuupahan naming bahay. Bali 6 kami na share-share sa upa. Nagpatla kami ng foods na pagsasaluhan namin habang nanunood ng horror movie sa Netflix. Maya-maya, nagpaalam si Luisa na magsi-CR. Nagulantang kami nang marinig ang malakas na sigaw niya. May nakita raw siyang lalaki sa CR, duguan at walang ulo. Una iniisip namin na nanggo-good time lang siya kasi nanunood nga kami ng horror. Pero hindi na biro yung panginginig niya at nag-hysterical. Hindi ko tuloy maiwasan na hindi makaramdam ng takot habang pinapakalma namin siya. Sama-sama naming chinek ang CR pero wala naman kaming nakita. Dahil doon ay hindi na pumasok sa work si Luisa at bumalik na lang sa bahay nila. Hindi na masyadong inintindi ng mga kasama ko ang nangyari dahil baka raw may third eye si Luisa kaya siya nakakita ng multo. Isa pa iniisip nilang may konting saya din ito dahil lagi nilang nakikita na nagsasalitang mag-isa at tumatawang mag-isa kahit wala namang kausap o katawanan. Makalipas ang 2 araw, panggabi ang mga kasama ko at 2 lang kami ni Elma ang naiwan sa bahay. Bigla kong naalala ang nakita ni Luisa sa CR kaya kahit ihing-ihi na ako ay pinipigilan ko dahil natatakot ako. Baka kasi makita ko rin ang nakita ni Luisa. Hindi pa ako nakakakita ng multo at ayokong maranasan yun. Pero hindi ako makatulog dahil ihing-ihi na talaga ako. Pakiramdam ko ay mapapaihi na ako sa andis ko. Ginising ko ang katabi ko sa higaan na si Elma. Kaso ayaw nitong gumising at naiinis pa sa akin
Huwag daw akong duwag. No choice na talaga ako kundi magpunta sa CR ng mag-isa. Kesa naman doon ako umihi sa lapag ng kwarto namin. Marahan ang mga hakbang ko. Nangangatog ang mga tuhod ko sa takot. Ewan ko ba, sa umaga naman kapag naliligo ako ay hindi ko naaalala ang kwento ni Luisa. Sa gabi lang talaga ako natatakot pumasok sa CR. Nung nasa loob na ako ng CR mga kapasta, hindi mawala-wala ang takot sa dibdib ko. Madaling-madali ako na makatapos sa pag-ihi. Nang sa wakas ay palabas na ako kung bakit napalingon pa ako sa salamin na nandun sa loob ng CR. At kitang-kita ng mga mata ko ang imahe ng lalaking walang ulo. Malinaw ang refleksyon nito, kaya halos napalundag ako sa takot palabas ng CR. Halos maganda dapa-dapa ako pagpanik sa kwarto namin ng kasama ko. Napabalikwas ito ng bangon dahil sa paghangos ko. Umiiyak akong sinabi sa kanya na totoo ang nakita ni Luisa dahil nakita ko rin ito sa salamin ng banyo. Pinakalma niya ako at sinabing wag daw akong mag-alala. Maghahanap kami ng ibang malilipatan. Sinabi rin namin sa mga kasama naming nasa night shift ang nangyari. Yung iba naniwala at sumama sa pag-alis namin. Pero may dalawang nagpaiwan at nanindigan na hindi sila naniniwala sa mga ganon. Hindi na namin pinilit. Sabi ko sa mga kasama ko, hayaan na lang namin na maranasan din ng mga ito ang naranasan namin ni Luisa. At saka nila sabihin na hindi sila naniniwala. Ilang araw lang ang nakalipas mula nang umalis kami doon ay nabalitaan namin na umalis na rin doon ang dalawang nagpaiwan. Hindi ako sigurado sa dahilan pero baka nakita rin nila ang ulong pugot na nakita namin. Ako po si Kimberly mga kapasta. Pareho kaming nurse aide ng kaibigan kong si Jana sa isang ospital dito sa Manila at nangungupahan kami sa isang maliit na apartment. Sa ilang buwan na pananatili namin doon ay madami na kaming mga kakatuwang naranasan gaya ng pagharinig sa mga kakaibang tunog, minsan mga bulong o kaya inuulit na pagsalita namin. Mga masangsang na amoy na hindi namin alam kung saan nanggaling. Gayong layo-layo ang mga bahay doon at mga paramdam na kung ano at sino na hindi na lang namin binibigyang pansin. Katwiran namin, kahit saang lugar naman ay may kababalaghan at hindi lang kami ang nakakaranas noon. Isa sa mga yun ay ang halos gabi-gabing naririnig namin mula sa kusina na tila may naghahalo ng kutsara sa tasa. Alam na alam namin kaming dalawa lang ang tao sa bahay na yun. At imposible namang may makakapasok para magkape sa ating gabi. Pero tiniis na lang namin ang takot. Sabi pa ni Jana, hanggat hindi nagpapakita at hindi kami ginagalaw, ay hayaan na lang namin. Mahirap na kasing humanap ng ganong apartment na maganda at mura. Isang gabing late na kaming nakauwi dahil pareho kaming nag-double shift ni Jana. Hindi niya nakinaya ang sobrang pagod kaya agad na bumulagta sa kama. Ako naman, dala ang tuwalya at pamalit na damit, ay lumabas ulit ng kwarto para maglinis ng katawan sa CR na nasa dulo ng kusina. Pagtapat ko sa dining table ay natigilan ako dahil nakita ko doon ang isang tasa ng kape. Ginapangan ako ng takot kasi pareho kaming hindi nagkakape ni Jana. Kaya paanong magkakaroon ng pinagkapihan doon sa mesa? Pinaglabanan ko pa rin ang takot. Maingat kong inilagay sa lababo ang tasa. Tapos ay naligo na ako. Habang naliligo ako ay hindi ako mapakali. Naiisip ko ang tasa na yun. Paglabas ko ng banyo, gano'n na lang ang panghihilakbot ko dahil ang tasang inilagay ko sa lababo ay naroon ulit sa mesa. Nag-unahan ang mga paa ko sa pagtakbo papunta sa kwarto namin habang nagsisisigaw ako na tinatawag si Jana. Pero bago ako tuluyang makalapit sa pinto ng kwarto ay nadapa ako. Kasabay ng pagpupumilit kong makabangon ay napalingon ako sa kusina. Halos mawalan ako ng malay nang makita ko na ang kutsara sa tasa ay hindi na lang naghahalong mag-isa, kundi hawak na ito ng isang matandang babae na nakaputing bestida. Puti na rin ang hanggang bewang nitong buhok. Tila wala naman itong pakialam sa akin dahil sige lang ito sa paghalo sa tasa. Halos magiba na ang pinto sa lakas ng pagkalabog ko dito na hindi ko alam kung bakit nakalak. Hindi ko rin alam
kung bakit hindi magising-gising si Jana. Nang sa wakas ay pagbuksan niya ako ng pinto, yumakap agad ako sa kanya ng mahigpit. Nangangatal ako sa takot, kaya hindi ko agad na ikwento sa kanya ang nakita ko. Kinabukasan ay nagpaalam kami sa may-ari. Sinabi namin ang nangyari. Umamin siya na alam niyang may nagbumulto dun sa bahay. Kapatid daw niya yun sa ama na namatay sa sama ng loob. Siguro raw ay hindi pa matahimik ang kaluluwa nito dahil hindi matanggap na hindi sa kanya na ipamana ang bahay na yun, kundi sa kanya na landlady namin. Para sa akin ay mababaw na dahilan yun para magpakamatay. Baka may mas malalim pang dahilan at kung ano man yun, hindi na namin inalam pa. Bago kami umalis, pinagtirik pa namin ng kandila ang kapatid ng landlady namin.